Hello guys! Good morning! Happy Sunday! Isang linggo po tayong hindi nag-vlog. Kaya today, kailangan naman magbuhay-buhay. Pag nasimulan po talaga kasi ako mag-absent sa vlog. Parang maano na ako ba? Tama rin na minsan. Magluto po pala ako ngayon ng egg. Ako parang dito sa baba. Yung mga bata tsaka si Matsi nasa taas pa. Kay Sunday today, magbabad muna sila sa taas. Makapagsalang na rin ako ng labahan kay kadami na namang labahan sa taas. Nabisi ko ng natin ngayong araw. Kay today po din namin i-celebrate yung birthday ni Binan. Nag-birthday kasi si Binan ng lalaki nung mga nakarang araw, Thursday. Pero kay, yung party niya po is today gaganapin sa restaurant doon sa Drachten. Yung Verald restaurant doon, eat all you can. Tapos kay 80 years old nga, so special. Mga 20 katao plus ata yung invited mamaya doon. Sampai tayo ngayon dito sa labas. Parang sumuko na good yung washing machine namin sa taas. Hindi na siya ikot. Buti na lang nawagasan. Nawasan. Nalabhan to pero hindi po natapos. Kaya kadami pa ng tubig. Sabi ko, mas dito ko na lang isampay sa labas. Buti na lang may araw. Pero may malamig yung dito. Uy, laban na lang. 20 years na rin kasi yung na yun. Uy, washing machine. So parang nag-give up na rin siya ba. Pero sabi ko kay Marcel, baka pwede ma-repair pa. So baka yun po muna yung muna namin gawin. Kaya para mas mura din ang bayaran natin. Uy, ano ba itong nangyayari sa buhay namin? Uy, sunod ang gastusin. Ay, nalang. 2,000 years later. Paano ba yan, guys? Continuation po yung vlog natin today. Grabe, nagawa ko yung ilang vlogs. I mean, nung mga nakarang araw, Sunday, nag-vlog po ako. Ano na ngayon, Thursday. Ngayon pa lang ulit makapag-vlog. Continuation na lang po ulit ito, ha? Kaya nung Sunday, hindi ko na po natapos. Kayo nga, nagpa-party sila. Biyanan. Napunta kami sa restaurant. Hindi din ako nag-vlog. Uy, kay kadaming pamilya yung nandun. Parang more than 20 plus. Pero kayon, today po continue natin yung ating vlog. Kasi may oras din tayo nung Monday. Hindi din ako nag-vlog. Kaya buong araw sa trabaho. Tuesday, nag-cancel off din po ako. Kaya nag-work din sa office. Kay kadaming mga orders. Tapos kahapon Wednesday, hindi din ako nag-vlog. Pero kay today, mag-start akong mag-work 12 PM. So feeling ko may oras naman. Tsaka may nagawa na po tayong mga videos ng mga nakarang araw. So, continuation natin ngayong araw. Hala, may nagkut-kut ng dito saging. Tingnan niyo, binuksan lang, kinagatan ng konti. O parang binuksan lang ata to. Pero hindi kinain. Alamin natin mamaya kung sino yung suspect. Pasaway ng mga batang to, uy. Magawa muna ko ng nila. Tsaka nila gatas. Maya magpasok na rin po yan sila. Kaganda naman. Oh, good morning. Magpasok na sa school. Kapogi naman ang bata na to. Ay, pakita mo sa kanila. May nilalaro siya ngayon dito. Dalian mo kayo mag-shoes na. Magpasok na sa school. Mila mag-shoes na doon. Hotcha. Sige na, mag-shoes na kayo. Mag-ano si Papa. Mag-alis na kayo. Tama. Kaya nasa school na po yung mga bata. It's walking time. Tan-taradan. May patubig pa dito, guys. Mag-walking po ako ngayon. Mga 5 kilometers. Alam nyo naman pag Thursday. Tapos maganda po yung weather. Maglakad-lakad ako nyan. Kasi 12 pa man po yung start ng ko mamaya. Trabaho. So kailangan makagalaw-galaw kay wala na po yung namin ni Inday sa Basic Fit, yung sa fitness. Na-expired na yun. 1 taon kami nag-sponsor lang doon. Hindi namin pinagpatuloy yung po exercise. Pero kay today, maglakad-lakad tayo. Kalamig nga Tingnan nyo naman, naka-gloves din po tayo. Pero kay minsanan lang po yung ganitong weather kapag autumn. Kaya, sinamantala ko na din po. Tingnan nyo guys, kaganda ng patubig dito. Tapos itong puno. Tingnan nyo. Mga nilalakaran ko ngayon. Kaganda ng kulay,
Yung iba nga wala na mga dahon-dahon eh. Kay pa winter na, parang start ng winter ata dito, December 21. So may mga ilang buwan pa naman bago makalbo talaga tong mga puno dito. Pero kayong dito po banda, tingnan nyo, wala na pong mga dahon. Ilan na lang dito yung meron pa. Ayan o. May ikwento pala ko sa inyo guys. Napanaginipan nyo na rin ba yung mga asawa nyo na ano, ng babae? Kasi alam nyo kagabi, grabe kapangit ng tulog ko ba. For the first time po, mag-almost 8 years na kami ni Marcel. First time ko pong napanaginipan na ng babae siya. Tapos sinabi ko sa kanya kaninang umaga, grabe ko yung tawa niya. Pero sa panaginip ko po, alam nyo, feel ko po talaga yung sakit sa pakiramdam ba. Yung as in talagang galit na galit ka. First time ko nga maramdaman na ganun na hanggang sa pagising ko kanina. Kasama pa rin po ng loob ko, siguro mga 6 AM nagising ako. Tapos message ko si Inday. Sabi ko, Day, kapangit ng tulog ko. Pero kay si Inday din po pala, may ganyan din po palang moment na napapanaginipan niya rin yung asawa niya na ng babae. Ang nangyari nga din kaninang umaga, kasi sinabi rin sa akin ni Marcel na, kaya pala ang ingay-ingay mo, na parang galit na galit ka, kaya parang ginising niya gud ako ng konti, o nagsabi siya na, shh, yung ganun ba na na saway niya sa akin kanina habang natutulog ako. Kaya ako din po mismo, naramdaman ko rin yung ko ba, yung parang ingay na, yung parang mag-iyak-iyak ako, kaya hindi normal din yung iyak ko dun sa guys, panaginip na yun. Pero kaya lang ako na, grabe, ganun pala yung mga, pinagdadaanan ng isang babae ba, or yung pakiramdam once na niloko sila ng asawa nila. Buti na lang din kayong mga kabaliktaran po ng panaginip. Ang ibig sabihin daw niyan, hindi yan magkakatotoo. Diba? Yung parang ganyan kasabihan sa atin. Tsaka si Marcel din naman guys, very ako dyan, confident talaga na hindi maganyan-ganyan. Uy, takot niya lang kay waray asawa. Hindi normal ang ganito sa natin. Uy, background. Buti na lang kay gamit din po natin ngayon yung ating Insta360 GoPro. Tapos may tripod tayo. So nakikita nyo talaga yung paano natin ba, background sa likuran. Oh, di ba? Ang mga puno-puno dito. Ito kung gandahan sa sa Netherlands. Kaya mga papuno po talaga nila dito. Kadami. Kaya very din healthy kapag maglabas, mag-walking. Very safe din po. Kaya may lane nga po yan sila dito sa mga bikers, sa mga nag-walking. Halimbawa tulad ng nilalakaran ko ngayon, para po ito sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Pero kay kalaking space din po. Parang 4 na bisikleta ata dito yung pwede magsabay-sabay sa isang linya. Ganito po kalaki yung nilalakaran ko ngayon. Uy! Hiningal tayo dun. Kadami ko na nakwento sa inyo. Ito talaga ang kulay na very autumn. Kita nyo yan? Tapos yung mga dahon-dahon dito, ayan. Magsilaglagan na po talaga itong puno guys. Siguro next week wala na tong mga dahon-dahon sa taas. Yung tulay dito, nandito na naman guys. Tinatakbo namin yan dilito kapag nandito siya Takbuhin natin. Kita ko sa inyo ngayon dito. Ay, grabe, kaganda ng kulay. Kita niyo yan guys. Yung puno, kaganda ng kulay. Lapitan pa natin ng konti. At wait lang. Check natin yung cellphone natin kung nakalock. Kaya baka malaglag ang susi. Kaya sa baba po tubig, delikado. Wow! Diba nakalabas na naman kayo? May mga bibi pa nga dito Sayang wala tayong tinapay. Pakainin ko sana sila. Tapos yung doon banda, tingnan nyo din Iba-iba na po din yung kulay ng puno. Ayan guys. Pa 360 tayo ngayon para makita nyo po yung view ng nilalakaran ko ngayon dito. Doon sa kabila, pwede din naman po ako doon maglakad, pero mas pinipili ko po yung dito. Kasi more siya, mga puno. Talagang para lang po talaga sa mga nag-walking. Kaya babain po natin para sa inyo nang ma-enjoy nyo talaga yung autumn colors. Ayan. Chan-charadan. Nandito na tayo sa baba guys. At ang ating nilakarang tulay dyan
Kaya pag magdaan po talaga ako dito sa tulay na to, make sure ko din nasarado lahat ng mga ano ko, zippers, kung saan nakalagay yung ano, mga camera ko, yung cellphone, yung susi, kaya baka malaglag na ko. Malaking problema. Makalangoy man ako pero kay hindi ko alam kung gaano kalalim din to dyan eh. Pero kaya ayan, safe man tayong nakababa. So, tuloy ang lakad. Diba nung mga nakarang ano, linggo din po sa mga nakapanood ng vlogs ko, vinidyo ko rin yan dito. Yung kulay, very greeny pa. Green ngayon oh. Yellow, brown. Kalbo na yung puno. Makikita nyo talaga yung pagkakaiba ng ano guys, no? Ayun, summer, autumn. Wait lang. Spring, summer, autumn, tsaka winter. Kay every season din po, naglalakad din po talaga ako sa ano na to dito area oh. Nung mga nakarang ano nga sabi ko sa inyo, linggo diba naglakad tayo dito. Kaya sa winter alam nyo pag mag snow, puntahan din natin to dito. Isama ko yung buong pamilya ko. Kay para mag slide din po sila Matthew tsaka Camila once na mag snow. Kay puro yellow man dito tapos madulas. Dalhin lang namin yung sasakyan ni Matthew tsaka Camila kapag ano po mag snow. Yung danas-danasin lang namin kung sa farm pa parang kangga ba. Lalakad ko kayo dito once na ano, may oras tayo guys. Kaya kasama ko din kayo every time na nagte-therapy ako sa ano, sarili ko. Tsaka kailangan din kasi to guys, alimbawa manirahan din kayo abroad. Kahit may anak pa kayo, mabait na asawa, may times pa din po talaga na mamimiss nyo talaga dyan sa Pilipinas. Pero ako, mas pinipili ko nga po na libangin din yung sarili ko lagi. Kaya para at least yung ano din natin isip mas lalong ano din, I mean hindi masyadong malugmok sa mga naririrahan ko dito ano abroad or kung saan man kayong lugar. Kapag may ganitong area, yung feel nyo safe po kayo, halimbawa nalulungkot kayo, try nyo lang po lumabas sa bahay nyo, mag walking kayo, maglagay ng music o makinig ng music. Sinasabi ko sa inyo mas maano kayo ba, I mean yung pakiramdam sa sarili nyo na hindi kayo malugmok. Gusto ko din po kayong impluensyahan kung saan man kayo naninirahan. Try nyo lang po guys kung magustuhan nyo rin. Kaya depende din kasi yan sa tao eh. Kung nature lover ka or kung mahilig ka ding mag-walking, maganda din po talaga itong gawin. Pero kung tamad-tamad ka maglakad-lakad, wala din tayo magawa dyan. Kaya yung desisyon po nasa sa inyo pa din. Ako magsabi lang ako sa inyo pero kung feel nyo, go. Pag hindi, okay lang din. Kanya-kanya ano lang din yan, choice. Kaya ako, ang choice ko ngayon, makita itong mga ganito, oh. O mapakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang Leeuwarden. Kaya kayo, lumabas na kayo sa mga bahay nyo, maglakad kayo. Basta wag lang kayo magpahabol sa aso ha. Kaya delikado na. Paghabulin kayo ng aso na, wala na akong magawa dyan. Bilisan nyo na lang magtakbo-takbo ba. Kadami pamanding mga aso dyan sa Pilipinas sa ano, sa kalye-kalye or kung saan man. Ito po yung pinaka-favorite kong ano dito guys, daanan. Oh. I mean kapag nadadaanan ko to, linis na linis ako sa tubig ba. Kaya tingnan nyo, wala po kayo makitang mga ano dyan, anik-anik. Tapos pag tingnan yung tubig sa baba, makita nyo na sarili nyo. Ayan oh, kaganda no. Tingnan natin kung makita ko kayo. Ay wag na nga, baka may malaglag pa cellphone natin ba. Mga bahay-bahay dito guys. Wow. Wow na wow. Pero good luck sa lamok. Kapag dyan po yung ano bahay nyo, lamukin yan. Sabi ni ano Marcel. Pero kaya kaganda din naman kapag summer or halimbawa ganitong ano nga weather. Maganda no. Busog kayo ngayon sa mga paano natin. Nature. Another tulay po. Pangatlong or pang-aapat. Tama, pangatlong tulay. Ano, ano natin. Nadadaanan. Tsan-tararan. Ito, dilaw na din siguro. Mga ano pa to, ilang araw. Tapos kalbo na. Yung mga taning ko sa mga ano dito guys, puno. Tapos may ano pa dito, baby. Shhh! Baby, ay hindi ata yung baby, uy. Parang ano man yan, ibon. Diba? Mga patubig nila. Ayan, mini tulay. Ang cute. Tapos pwede ka po dyan magpasok. May gate, pero ano yan, for public po yan siya dyan. So pag gusto nyo dyan din mag-walking, pwede din. Next time puntahan natin yan dyan. Medyo may bundok-bundok yan dyan konti eh.
Dito po kasi sa Netherlands, minsanan lang kayo makakita ng ano, ng bundok. Kay ano lang po to sila, lowland. Ang nether, ibig sabihin yan, low. Tapos land, Netherlands is land, lowland. Pag pinag-ano nyo, sama. Diba? May nalaman kayo ngayon sa ano natin, patrivia. Netherlands, meaning, it's a lowland country. Pero kayo dito, tingnan nyo, may bundok kunti. Ganito lang ang bundok nila dito, guys. Very ano lang, cute. Ayan o. Pagulong-gulong lang dyan yung mga bata. Pero masaya na yan sila sa mga ganyan. Kaya nung nag-Norway kami, alam nyo, enjoy na enjoy talaga namin yung mga ano nila dun pa bridge. Kasi a bridge, pa ano, mountains. Kasi dito nga sa Netherlands, wala po kayo makikita mga ganyang mountains. Tsaka hindi din normal ang ganda ng Norway, guys. Kahit siguro every year nandun kami, okay lang sa akin kung may budget lang. Ganun po kaganda yung mga pa-nature nila. Tsaka yung paano nila doon, mga pa-waterfalls, pa-tubig, mga river nila. As in, kaganda. Si Mati tsaka Mila nga, alam nyo, gustong-gusto din po ulit bumalik sa Norway. Pero kay sobrang mahal nga. So, kailangan, kung magbalik man kami doon, ipon-ipon muna ng mga ilang taon. Tsaka next year kasi, di ba, mag-uiban tayo sa Pilipinas. So, walang chance. Pero kayo, nagtatrabaho man tayo ng marangal, ipon-ipon na lang. Yun na lang talaga magawa natin para ma-enjoy din ang buhay. Andito na po tayo sa store. Tingin tayo kung may paano sila dito chocolates. Pa-sale. Ayan guys. Mayroon nga pero kay naman 1+1. Wait lang. Tingin tayo. Ay ito. Pwede na. Ayan. May 10 po tayong bilhin ngayon. Kay ano na nga lang. €1. A few moments later. Bahay na guys! At ang ating nabili, yung binayaran ko rin po is €9.90. So pwede na, almost €10 lang yung nagastos natin today. Pero kay at least, unti-unti na po tayong nag-start mamili ng mga ipapasalubong dun sa Pilipinas. Kayong mga damit tsaka sapatos ni Mila tsaka Matthew, nandun na din po. Almost mapuno na nga yung ano 2 box po. Pero may ano pa akong isang malaking box. Doon ko po ilalagay mga chocolates. Tapos iba pang mga ano, gamit na dito sa bahay. Tapos ibigay namin dyan sa Pilipinas. Kaya may kaserola din po tayong na-discover nung mga nakarang araw. Linis ako sa ano namin dito. Mga lagay ng mga gamit. May mga kaserola guys. Ang sabi ni Marcel, ipadala sa Pilipinas. Hindi ko alam kung napakita ko na sa inyo yun nung nag-start na tayong maglagay-lagay sa box. Pero feeling ko wala pa. So makikita niyo yan sa mga dating na araw. Pero kaya mag-inom muna tayo ng tubig. Uy kay, uhaw. Wala tayong baong kaninang tubig. Tingnan din po pala natin kung ilan yung nalakad nating ano ngayong umaga. Wait lang kung ilang kilometers. Nasa na ba yun? Tsan-tsan-tsan. Wait lang guys. Wow! Nakaano tayo? 4.2 kilometers lang pala yung nalakad natin. Tapos yung steps is, nalaglag na, 6,296. So mga 4,000 or almost 4,000 yung kailangan ko pang lakad mamaya dun sa store. Akala ko 5 kilometers yung nalakad ko today. Depende din kasi minsan yan sa sa steps mo. Siguro yung ano natin kanina nalakad, medyo pa kunti-kunti. Pero kayo nga, very kagaan sa pakiramdam, kasarap sa pakiramdam na mag-start ngayong araw magtrabaho kasi nakapaglakad-lakad na tayo. Mga hugasin pala dito, kailangan malagay muna dito. Pero kayo itong dishwasher, hindi pa tapos. Tapos nagsalang pala ako kaninang labahan. So kailangan ko din yung tanggalin ngayon sa namin washing machine. Update pala sa washing machine guys. Di ba sinabi ko sa inyo na parang gumive up na. Buti na lang, good news. Naayos po ni Marcel. Hindi tayo medyo maputi dito. Ayan yun. Ang nangyari po, may mga buhok-buhok na na parang nagbuo-buo na black yung parang niya pipe. Kaya hindi makaikot kapag idadry na yung mga damit. So doon po nagkakaroon ng error. Pero kayo nakita ni Marcel natanggal. At saka alam nyo ba kung ano pa ang rin Marcel nakita? May coins din po na 50 cents. Feeling ko sa mga bata yun eh. Kaya minsan naglalagayan sila sa nila bulsa. Hindi ko siguro din napansin pagkalagay ko doon. Buti na lang talaga na hindi namin kailangan magbili ng bagong washing machine. Kaya gastos na naman yun oy.
Alam mo yung magkano din yun dapat? Or magkano din sana gagastusin namin? Mga 500 euros, good yun. Depende po sa klase ng ng washing machine. Pero kasi Marcy kasi pag namili yan guys, mga gamit, mini-make sure niya na kahit mahal, pang matagalan. Hindi yan siya yung magbili-bili na mga mumurahin pero saglit lang. Kaya hindi din yun magandang investment. So kahit mahal, basta matagal yung niyan, I mean, for the long run siya, gora yan. Tingnan nyo, yung niya ngayon, yung washing machine niya nga dito sa bahay, hindi pa kami magkakilala niyan, yan na yung ginagamit niya. Almost 20 years na. Tingnan nyo pala to guys, yung nabili natin doon sa yung Christmas market. Nabulaklak na po ang orchids. Kaganda good. Parang nainggan yung ako magbili ng mga ganyang kalalaki nga, tapos palitan ko yung mga ibang dito ni Marcel. Orchids, kayo, kawawa good, mga unano na. Parang ito lang mo yung kainin ko ngayong araw ba. Kaya ayaw kong masayang yung nilakad ko. Tiyo, itsura nagsaging Kawawa na gud masyado. Pero kaya tanggalan ko lang to ng dito. Kunting donut-donut. Si Mila kasi binuksan ko paggabi pero hindi naman kinain Pasayang kasi pag matapon. Ito na lang siguro ko yung ko lunch. O baka hindi ko lang sa'yo ipakita, magkaya pa na kumamay ng rice. Kaya pa man lang, 10, 12. Yung oras ko po talaga pag mag-lunch ako, sometimes, 10:30. Tapos mga, sabihin natin, 10:45 o 11, mag-start na ako niya magbihis. Kaya 11:30, mag-alis na niya ako sa bahay. Kaya, ito lang siguro kainin natin. Depende mamaya sa tawag ng tiyan. Kaya mamayang gabi din kasi parang kami, mag-rice. Parang gusto kong maggagawa mamaya ng nasi. So, magkakanin na naman. Okay na siguro to Tapos, more water. Pwede na good. Kaya kaninang baga, nagtinapay din kasi ako The best talaga tong asawa ko ba guys. Kasi nilagay niya na pala sa dryer yung mga sinalang ko kaninang umaga before ako umalis o mag-walking. Ilagay ko sana sa dryer. Pero kaya nilagay na niya pala kanina nung natapos. Kaya naman sa bahay, siya nang gumawa. Kaya ngayon, may time po tayo mag-karaoke. Kanta-kanta muna tayo mga 11:30 pa nga tayo start. Kaya may oras pa po. Ito minsan ginagawa ko pag pag Thursday or day off ko. Ang ginagawa ko yun sa umaga, halimbawa, yung weather pangit, hindi ako makapag-walking. Mag-karaoke ako niyan. Ingay-ingay dito sa bahay. Kaya minsanan ko na lang tumagawa kaya pag nandito po yung mga bata, hindi ako makakanta kay maingay, tsaka gusto din nila magkanta-kanta. May tayo kaagaw. 2,000 years later. Katatapos ko lang mag-work guys. Diretso naman po sa kusina kay magawa ko ng namin dinner. Tonight, yung namin dinner is nasi. Ito yung sahog ko. May giniling, gulay. Kaya may gunong nasi today guys. For tonight. Dinner natin. Sahog. Madami din pong gulay. Tapos, grabe kayo nga dito 8 itlog. Ito po yung ilalagay natin sa ating nasi. Yung dito kanin, patapos na din. Pero kaya on time tayo ngayon dinner. Mag-alasing ko pa lang. Sakto lang po, 5:30 tapos na dito. Look at that everyone! Ang ating nasi. Nahalo ko na din po yung rice, itlog, vegetables, tsaka giniling. Ano ba yung itsura natin? Itsura natin. Itsura, Pang dalawang na to, gabi. Buti na lang din, para hindi na ako bukas mag-isip ng ulam namin. Kapag magluto nga po ako, alam nyo naman, for 2 nights talaga, kaya kahirap na po mag-isip ng dito pagkain. Parang kasarap ng nasi ko, guys. Dito na lang ako natutong luto-luto sa Netherlands. Paalala ko pa dati yung mga unang linggo ko dito, unang buwan, nung nag-asawa na kami ni Marcel, hindi good ako nagluluto ng ulam. Siya po talaga yung magluto noon. Pero kayo nung na-realize ko, ano ba to? Bakit hindi ko alam magluto-luto? Parang pinakauna kong ginawang ulam, fried chicken ata, tapos sunod adobo. Kaya din ni Marcel, nalaman ni Marcel na may Asian store pala dito sa Liwarden. Doon sa may Toko, kung saan di po ako ngayon namimili ng mga kailangan ko kapag wala nang stock dito sa bahay, mga pa-Asian ulam natin. Doon po kami niya namimili. Kaya simula natuto na lang po talaga ako magluto-luto. Kaya sa Pilipinas, alam nyo, ang magluto man dyan sa bahay, sa probinsya, si tatay po lagi. Si nanay, hindi po yung marunong luto ng ulam. Si tatay po talaga lahat sa kusina ang gumagawa, magsaing, magluto ng ulam.
Pero pag nalasing naman na, good luck. Boy-boy ang abutin. Galit ko dyan si tatay kapag lasing na. Mga ano, tama, hindi marunong magluto. Diyan naman kami tinitira pag lasing siya. Mamuy-boy ba po? Huwag mag-away. Po? Huwag kayo mag-away pa ora. Opo, sama. Ako hindi. Narinig niyo may umiyak po dito. Kwento mo sa kanila na bakit umiyak si Mila. Kwento mo. Kwento mo, bakit umiyak si Mila? Try mo lang, try mo. Si Mila hindi kumain yung kain. Tapos ako naubos yung kain. Tapos, Pwedeng yung ng ice cream. Si Mila, anong ginawa ni Mila? hindi yung kain. Magubo. Kain. Tarinay niya talaga yung best niya. I'm proud of you, Kuya. Galing na dito mag-English. Oo mo nang Mila, pero kailangan gawin para magtanda sa buhay, guys. Bata pa lang, kailangan ng disiplina. Kaya ko doon sa hallway kasi maingay dito, mag-iyak siya. Sabi ko doon ka muna kayo mag-iyak na. Hindi niya po kasi talaga naubos yung niya kanina. Dinner. So yung namin, deal. Sabi ko sa kanila, sige gusto niyo mag-ice cream. Pag naubos yung nilagay kong pagkain, sige, pwede kayo mag pinaka-dessert nila. Ito siya kaya naubos man. Ayan, may ice cream siya. Yung isa, hindi. Tapos na mag-iyak? Finish na? O, tapos na. Okay, pasok. Sure. Ay, nag-take over po dito ng mga hugasin. Sila na lang din maghugas sa mga nila, baunan. Mag-upo na lang daw ako, sabi niya Kuya. Okay. Banlawan yan, okay? Opo. Sinisipon ako ngayon, guys. Kaya kailangan ko na magpahinga, sabi ni Kuya. Thank you, Kuya, sa pagtulong. Iwanan ko muna yan silang dalawa dyan, guys. Kayang-kaya na ko dyan nila. Antayin natin ilang taon pa, kasi sila na good dyan ang maghugas talaga. Maglagay-lagay ng mga hugasin. Tsaka yung tapos na sa dishwasher, sila na yung palagay ko sa mga tamang lagayan ng mga baso, pinggan, kutsara. Babay na sa vlog, Kuya. Mama, Oh, maglaro siya. Sumbong na naman siya. O, tanggalin mo yun. Magkakita sa taas mamaya. Babay na sa vlog. Magbabay ka, hindi. Ako na lang. Please like and subscribe. And thank you for watching everyone. Ingat po. Bye-bye. Perfecto. Okay na, Kuya. Please like and subscribe. Bye-bye. Thank you for watching everyone. Ingat po. Bye-bye. Perfecto. Bye-bye, guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan niyo po yung vlog natin today. Bye!